Hindi siya nagtapos ng kanyang kolehiyo, pero hindi ito naging hadlang sa kanyang tagumpay. How to be you? Chinky, bakit hindi mo na tinuloy ang college? During that time, kasi nga, yun nga isang disadvantage pag kumita ka ng maaga. Ayun, tama. Di ba? Parang tanong mo sa sarili mo, pagkatapos ko, anong gagawin ko? Ito pa rin gagawin ko. So, imbis na ilagay ko yung oras sa pag-aaral during time at tapusin ko, na ito rin gagawin ko, tinuloy ko na lang. Okay. So, ano nangyari? Ikaw ang naging breadwinner ng pamilya nyo? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. During that time, naka-recover din sila mama, papa eh. Kasi naging tourist guide sila nung panahon na yun. Inbound for Taiwanese. So dumiskarte rin yung mga magulang mo. Oo. So tulong-tulong lang. At yung kung tumutulong kami during the time nung single ako, hindi obligado. Ano lang, voluntary lang. Oo. Okay, so anong ginawa mo sa unang milyon mo? Nung kumita ako talaga, binalik ko lang eh. Ninegosyo ko talaga. Inikot mo lang. Kasi ever since I was young, we were programmed to think really differently. Ang main goal namin is mag-ipon para kumita at magnegosyo. Yung formula nga na tinuro sa akin ng nanay ko is 50-25-25. 50% ipon, 25 pinang-nenegosyo. 25 lang pwede kong gastusin, 25%. So kung kumita akong piso, 50 ipon, 25 negosyo, 25 cent ang gagastusin ko. Kung gusto kong bumili ng pisong candy, 4 na piso ang dapat kitain ko. Correct. 2 peso savings, 1 peso negosyo, 1 peso ano. Kung ang current lifestyle ko 100,000, dapat kitain ko 400,000. Ayun. So nadala ko 'yun hanggang ngayon. Totoo ba? 50-25-25. Pero ano 'yan para sa akin 'yan Huwag niyo gayahin 'yan. Pag ginaya niyo 'yan, baka kainin niyo na lang. Oo, kailangan ayon sa lifestyle. Ayon sa lifestyle at pangangailangan. Kakayanan ng isang tao kung anong kayang ipunin. Nag-racket-racket ka din. Sobra. Dumaan ka rin sa mga karaketan. Ano-anong mga ni-racket mo dati? Lahat na benta ko na talaga. Nagbenta ako ng aircon cleaner, 'di ba? Yung window type nilalabas tapos para linisin, pero ngayon mayroon ng chemical na develop na hindi mo na huhugutin, pwedeng malinis. Nagbenta ako ng fire extinguisher. During the time, nagde-demo ko. Sa sobrang bilib ko, sinusunog ko yung sarili ko, yung pantalon. Totoo. Naglalagay ako ng lighter fluid. Tapos, yun, pinubombahan ko ng yung fire extinguisher. Kaya ang dami ko nabenta nun. Grabe ka, performance level ka pala magbenta. Hindi, kasi parang pagka naniniwala ka sa binibenta mong produkto, di ba? Papakita mo, naniniwala ka. So, to the point, yun, dami kong talagang ginawa. At during that time, doon na ako nakapag-produce ng concert ni Randy Santiago. Ayun. Doon mo nakilala si Randy? Yun na, doon na kami nag-meet, 1987. Wow, kasagsagan ng kanyang Grabe, yung hindi magbabago. Oo, kinaya mo yun. Nabayaran mo siya ng talent fee niya. Medyo makataasan nung panahon na yun, pero pinagalitan nga po eh. Bakit? Kasi nung sinabi niya yung talent fee, sabi ko, ang taas ang mahal. Pinagalitan ako ni Randy. Tapos naging close kami at hindi ko makalimutan nung isang beses na nung pumunta ako sa bahay, tama-tama, sa may Columbia yun pumunta siya sa may Alimol. May show siya. 6 ang dapat niyang kantahin. Nakapangalawang kanta lang siya, minab na siya. Talagang teka muna, paano ka naging Howie Boy? Yung Howie Boy po, nakilala din sila kasi para sila mga pambansang anino noon ni Randy Santiago. Dahil dinudumog kayong taga-Howie ng tao, di ba? Ilan kayo noon? Grabe, siguro 8 kami. 8, I think 8 kami. Ako, si Dennis Padilla, si Jong Cuenco, Bobby Rosales, Arnel, at marami pang Emer. So, yun. Latest yung pinakahuli si Bayani, Agbayani. Si Bayani? Oo, sumama na rin. So, hindi ko namin makalimutan yun. Talagang, kasi dinudumog siya, gusto makuha ng yung shades. Kasi gusto makita. So, anong ginawa niya? Nagtapal siya? Wala. Talagang protektado kami. Ang usapan namin mga hawi, mawala ng lahat, wag lang yung shades. So, meron ba sinusuot si Randy no na tape para hindi matanggal? Wala. Wala. Talagang... Kung minsan natatanggal. Hindi, expert kami kung Saka maganda yung shades na yun. Totoo ba? Teka muna, so nahirapan ka daw? Saan? Sa pagiging Howie Boy. Nasasaktan din kayo? Oo naman. Kasi syempre, may mga iba talagang yung... Nambabatok? Oo, hindi lang nambabatok. Yung talagang, talaga, tumatalon. Wow.
talagang ganun ka-wild. Oo. At sinasabi ko nga kay Kuya Randy sabi ko nung panahon yun, Miss Kay, wala pang social media. Correct. Oo, wala pa. Sakong-sakong fan mail ang pumupunta sa bahay nila. So, nasabi ko nga, pag si Randy Santiago ay sa panahon ng social media, sabi ko, mas malaki yun. Okay. Pero enjoy ka nung mga panahon na yon. Sobra.